Hi guys! For today's video, actually this episode is a bit special kasi unang-una, I am doing a sit-down video. I'm doing a talking head video for you. Medyo, hindi nyo na itatanong, medyo mahihain ng lola nyo. Hindi ako sanay magsalita in front of the camera. But, dahil nga special ang araw na to, meron kasi tayong special feature for this episode. And yun ang Klook activities. Actually, yung isi-share ko lang sa inyo yung mga different travels ko over the years para makita nyo kung ano yung mga pwede nyo mabook din through Klook, ganyan, ano bang advantages of booking through Klook. And by the way guys, meron nga pala akong promo code sa Klook. So kung gusto mo magkaroon ng 5%, discount sa mga Klook activities na ibobook mo, you can use my promo code DocJeansTravels for 5% discount. Yung DocJeansTravels, all caps yon ha. So, yun na nga. Matagal na ako nagbo-book through Klook. Actually, hindi ko na maalala since when. At as in, sobrang tagal na. Siguro way back 5 years ago pa, ganyan. Ipapakita ko sa inyo today kung ano-ano ba yung pwede nyong mabook din through Klook. Actually, pwede nyo namang i-browse yon sa mga computers nyo. Actually, ang ipapakita ko sa inyo, yung mga travels or yung mga activities na nabook ko. Kung kunyari, pupunta kayo ng Hong Kong, pupunta kayo ng Singapore, pupunta kayo ng Japan, ganyan. Papakita ko sa inyo in a while kung ano-ano yung mga activities na pwede nyong i-book using Klook. At syempre, dahil gusto nating makatipid sa mga activities at sa mga travels natin, syempre, pwede tayong mag-book sa Klook. Actually, sobrang tipid na nga, mas mura talaga kapag mag-book kayo using Klook. And hindi lang yon, hindi ka papipila kasi, di ba, pag nag-book ka through Klook, dire-diretso ka na dun sa linya. Makikita mo na lang yung mga nag-book ay yung mga pumipila dun sa counter. Ang haba-haba ng pila, samantalang ikaw na nag-book ka through Klook, makikita mo dire-diretso ka lang. Dun, diretso na sa gate. So, ano pa hinihintay natin? Tara na! So, ayan na nga guys. Yung recent travel ko sa Japan, sa Fukuoka, nag-avail ako ng JR Kyushu Rail Pass. So, itong JR Pass na to, magagamit mo siya for 3 consecutive days. And perfect siya kung gusto mong mag-day tour. Tapos, ang base mo syempre is Fukuoka. Pero kasi kami, ang ginawa kasi namin from Fukuoka, nagpunta na kami sa Yufuin at saka sa Beppu. And alam nyo, nag-compute talaga ako kung bibili lang ako ng mga one-way tickets, ganyan, single-use tickets. Ay, grabe, sobrang makakatipid ka talaga pag yung 3-day pass na yung binili mo. At yung JR Pass na yon, pwede mo siyang gamitin na unlimited rides as long as JR trains yung gagamitin mo. Tapos, nung nag-Hong Kong naman kami this year, ang dami kong nabiling mga vouchers from Klook. Halos lahat talaga ng mga activities namin sa Hong Kong, talagang dito ko sa Klook yon nabili. Gaya na nga nito, itong Disneyland ticket namin. Nasabi ko na ba na yung ticket nung senior ko na kasama, alam nyo, 700 pesos lang yun. Tapos, nung nagpunta din kami sa The Peak, syempre yung entrance at saka yung bayad dun sa Peak Tram, covered na yon ng Klook ticket. Tapos, hindi na kami pumila ng mahaba kasi syempre meron na kaming daladalang voucher eh. So, pinakita na lang namin yon dun sa nag-a-assist. Tapos, yung ticket sa cable car going to Ngongping Village, ayun, binili ko din yun sa Klook. And syempre, mahaba talaga yung pila kapag bibili ka ng ticket dun sa mismong counter nila eh. Pero yun nga, bilang money yung matitipid mo talaga sa Klook. Even yung time, makakatipid ka rin kasi dire-diretso ka na talaga dun sa gate. At hindi nga lang pala yung tour activities ang pwede mong bilhin sa Klook. Syempre, available din yung mga transportation like yung Octopus card at saka SIM card. Tapos, nung nag-Singapore naman kami last year, ang binili ko naman sa Klook, yung multiple pass or yung Klook Pass. Bale, 3 tourist attraction yon na pwede kang mamili. Ang napili ko nun, yung Marina Bay Sands na observation deck, Madame Tussauds Museum, at saka yung Gardens by the Bay. Tsaka pag binili mo yon ng hiwa-hiwalay, mas mapapamahal ka. Kaya best talaga na bilhin mo na yung multiple pass. Make sure lang na pag magbubook kayo sa Klook, yung araw na pupunta kayo, siguraduhin nyo lang na hindi sarado yung attraction ha. Kasi minsan, nagsasara or under maintenance yung attraction na yon. So yun lang yung dapat yung siguraduhin. Ngayon naman, kung nag-worry kayo na baka paano yan, pag kunwari hindi natuloy yung travel nyo, ganun. Well, actually, nangyari na rin sa akin yan before. Nung panahon ng pandemic, meron akong mga na-book na sa papuntang Taiwan sana. Magta-Taiwan kami ng family ko.
Kaya lang, since nagka-pandemic nga, hindi natuloy. So, yung mga nabook ko sa Klook noon ng mga activities, since canceled nga yun, na-cancel ko siya actually, and nabalik naman sa akin yung binayad ko in the form of credit. So, okay na rin yun, yung mga Klook credits na yun, kasi for a time, nagamit ko din siya dun sa mga succeeding travels ko nung tapos na yung pandemic. So, yun na nga, baka mamaya sabihin nyo, kaya ako lang pinopromote yung Klook kasi part na ako nung Klook Creator Program. Hindi naman sa ganun. It's just that matagal na rin nga talaga akong gumagamit ng Klook. Wala talagang ka-hassle. Kung magka-cancel kayo, madali lang din naman. At saka ang laki talaga ng natitipid ko. At saka yung ibang mga third-party apps, nagamit ko na rin yon in the past. Kaya lang, si Klook talaga yung pinakamura. So, kung ayaw mong mag-package tour, kasi alam naman natin na medyo mahal talaga yung package tour, 'di ba? So, gamitin mo na lang yung mga tour activities ng Klook. Dito ka na lang mag-book sa Klook and gamitin mo na rin yung aking promo code. That's Doc Jeans Travels for 5% discount. Push mo na yung travel mo. See you in the next vlog. Bye!